Mga kakaibang paghahanda ng mga tao sa Doomsday. Doomsday ang paboritong topic ng mga TV series at pelikula. Nandyan ang zombie apocalypse o nuclear war na wawasak sa buong mundo. Kakaiba man, pero isa ang sigurado, laging nasa isip ng mga tao na darating kahit anong oras ang isang Doomsday event at kailangang itong paghandaan. At ganyan nga ang ginawa ng ilan. Kaya tara, pag-usapan natin ang mga kakaibang paraan kung paano naghahanda ang ilang tao para sa isang Doomsday apocalypse. Kung isa ka sa mga bilyonaryo sa mundo, ano pa nga ba ang gagawin mo sa pera mo? E di, magtayo ng mga bunkers na kompleto ng amenities at facilities, katulad ng swimming pool. Ang mga bunkers na ito ay dinisenyo para maging luxurious at self-sustaining. Siyempre, ayaw ng mga bilyonaryo na ito na mas stress habang nagkakagulo ang mundo, kagaya ng bunker ni Mark Zuckerberg na mayroong 5,000 square feet na sukat. Ito ay self-sufficient dahil meron itong sariling supply ng kuryente at sapat na supply ng pagkain. Meron din itong advanced water purification, desalination at storage systems. Kaya kahit tubig alat lang ang available na supply ng tubig, pwede pa rin itong inumin. Ang bunker door ay gawa sa metal na puno ng semento para makayanan nito ang impact ng malalakas na pagsabog. Ito ay located sa 1,400-acre na Ku'ulau Ranch sa Hawaii, na konektado sa dalawang mansyon sa pamamagitan ng tunnel system. Kasama sa plano ng complex na ito ay ang 11 na treehouse na konektado ng rope bridges at meron din itong fitness center, rooms para sa mga bisita at operations building. Ang sumunod naman ay ang The Oppidum sa Czech Republic. Ito ay binansagang the largest billionaire bunker in the world. Walang nakakaalam kung saan ang eksaktong location ng Oppidum dahil para lang ito sa mga ultra-rich. Pero tinatayang ito ay nasa 45 kilometers east ng Prague. Hindi mo makikita ang loob ng complex na ito dahil sobrang taas ng pader at ang entrance nito ay sikreto. Bago i-develop kung ano siya ngayon, isa siyang fallout shelter noong 1980s, mga panahon ng Cold War. Pagkatapos, ito ay binigyang buhay muli at binago ng Czech entrepreneur na si Jakub Zamrazil bilang isang high-end doomsday shelter. Meron itong automated defense technology at ang blast door nito ay agad na nasasara nang wala pang isang minuto kapag kailangang protektahan ng mga tao sa loob ng bunker. Ngayon, pag nagkaroon ng nuclear war o sabay-sabay na sumabog ang mga bulkan, dahilan para di sumikat ang araw sa loob ng mahabang panahon, hindi malulungkot ang mga kliyente ng Oppidum dahil nandito na lahat ng kailangan nila. Kaya nga mas tinatawag itong Doomsday Paradise kaysa sa Doomsday Shelter. Merong dalawang underground levels ang Oppidum at ang sukat ay 77,500 square feet at meron itong 13 feet high na kisame. At dahil nga ultra-rich ang kliyente nila, anong mga facility ang makikita dito? Meron itong spa, sinihan na laging updated sa pinakabagong pelikula, library, swimming pool at art gallery. Meron din itong garden na may artificial lights, medical, surgical facilities at custom vaults. Dito pwedeng itago ng mga residente ang kanilang mga private art collections o para sa mga mahahalagang gamit nila. Idagdag mo pa ang isang full-service na restaurant at isang wine cellar para lahat ay siguradong masaya at busog habang nagkakagulo ang mundo sa labas. Hindi pinapaalam sa publiko kung magkano ang membership sa Oppidum. Kailangan mo silang kontakin para dito. Kung ang Oppidum ay may bansag na the largest billionaire bunker in the world, ang sunod nating pag-uusapan naman ay ang tinatawag na the largest survival shelter community on Earth. Ito ang Vivos X Point. Dati itong US Army base mula 1942 hanggang 1967 at kalaunan ay binenta sa publiko at ang Vivos ang nakabili. Ito ay matatagpuan sa Black Hills, South Dakota. Ang Doomsday Underground City na ito ay mayroong 575 na Doomsday bunkers na gawa sa konkreto at bakal. Kaya nitong mag-accommodate ng 5,000 na katao at bawat bunker ay kayang maglaman ng 10 hanggang 24 na tao. Sobrang tibay ng mga bunkers na ito dahil kaya nitong saluhin ang impact ng 500,000 pound na pagsabog. Kung ang Oppidum ay puno ng finest things in life, ang Vivos X Point naman ay basic needs lang ang meron. Pero ang kinaganda nito ay meron nitong 4 na uri ng floor plan kaya makakapili ng gusto niyang design ang titira sa mga bunkers.
Kasama sa plano nito ang pagkakaroon ng eskwelahan, general store at iba pang shared facilities. Sa halagang $55,000, pwede ka nang magmay-ari ng isang bunker sa Vivos X Point. Ang sunod ay ang survival condo. Pero imbis na high-rise, ang Doomsday condo na ito ay pababa dahil ito ay nakatayo sa dating missile silo noong Cold War at binili ni Larry Hall noong 2008 sa halagang $300,000. Ito ay isang 15-story underground bunker na may lalim na 60 meters. Pwede na ring tawaging luxury bunker ito dahil sa mga facilities na meron dito. Kung dala mo ang iyong furry friend, meron itong dog walking area. At para hindi ka mabore, nandyan din ang shooting range, rock climbing walls, indoor pools na may slide at water park. Ang sinehan nito ay merong library ng 2,000 na pelikula. Meron din itong gym at spa, library at mga classroom, bar at lounge areas. At sa mga mahilig mag-agriculture, meron itong hydroponic vegetable garden at aquaculture system. Ang 12 condo units ay may dalawang pagpipilian, full floor at half floor configurations, na bawat isa ay merong high-end na mga appliances. Meron itong mga LED screens na kunyari ay bintana na may nakadisplay na magagandang tanawin sa labas. Pero importante din ang safety and security, kaya ang pader ng bunker ay may kapal na 9 feet at gawa sa steel reinforced concrete. Bawat kwarto ay may 8-ton steel doors na monitored 24/7 ng armed security at kung sakaling may magulong residente, merong kulungan sa loob. Meron din itong decontamination room at air filtration system. Maliban sa pharmacy at operating room, ang Doomsday condo na ito ay merong supply ng pagkain na tatagal ng 3 taon. Ang presyo, ang full floor units ay $3 million, samantalang ang half floor units price ay $1.5 million. Ang mga napag-usapan natin ay obvious na malaking investment para sa mga nagpagawa nito. Talagang handa silang gumastos para mapaganda ito. Pero ibahin nyo si Bruce Back dahil ang kanyang Ark 2 shelter ay gawa sa recycled na mga school bus. Ito ay matatagpuan sa Ontario, Canada. Nabuo ni Bruce ang idea ng Doomsday Shelter noong 1960s dahil sa Cuban Missile Crisis. Natapos na ang Cold War pero tuloy pa din sa pagtatayo si Bruce. At dahil dating nagtatrabaho sa eskwelahan, mga palyadong school bus ang naisip niyang gamitin. Sa katunayan, umabot sa 42 na school bus ang nagamit niya bilang underground bunker na kaya mag-accommodate ng 500 katao. Diesel generators ang nagpapatakbo sa bunker ni Bruce at meron itong 2 commercial kitchen, maliit na simbahan, decontamination room at radio tower. Naisip gawin ito ni Bruce bilang underground orphanage dahil kaligtasan ng mga bata ang nasa isip niya kung sakaling magkaroon nga ng nuclear apocalypse. At habang wala pang Doomsday event na nangyayari, bukas sa publiko ang Ark 2 shelter at pwede ka magstay kung kailangan mo talaga ng matutuluyan. Sunod natin pag-uusapan ng mga Doomsday vehicles. Una sa listahan ng Rezvani Motors. Merong 3 variation ng kanilang Doomsday vehicle. Ang Rezvani Tank, Rezvani Vengeance at Rezvani Beast. At dahil dinisenyo ito para sa anumang sitwasyon, karaniwan nang tinatawag ang mga ito na Doomsday vehicles. Ang Rezvani Tank ay tinatawag ding Tactical Urban Vehicle dahil meron itong Military Edition. Ito ay may bulletproof glass at body armor. Hindi rin ito tinatabla ng EMP blast. Kasama sa arsenal nito ang smoke screen, night vision at kayang umandar kahit flat ang mga gulong. Sunod naman ay ang Rezvani Vengeance na may karagdagang security measures tulad ng electrified door handles, magnetic deadbolts at pepper spray dispensers. Meron din itong gas masks, first aid kit at hypothermia kit. Pero kung gusto mo ng Doomsday vehicle in style, nandyan ang Rezvani Beast na nakabase ang design sa Chevrolet Corvette C8 na pwede mong gamitin. Lahat ng safety and security features na meron ng Tank at Vengeance ay nandito din. Kaya feeling mo si James Bond ka habang minamaneho mo ito. Ang Rezvani Motors ay nag-offer ng best of both worlds, luxury and extreme protection para sa sino mang bibili nito. Pero hindi basta-basta ang price tag nito dahil mula $165,000 hanggang $500,000 ang presyo nito at depende pa sa mga add-on features na ilalagay mo. Ang sunod nating pag-uusapan ay si Lu Zhenghai, isang Chinese na na-inspire sa Noah's Ark
at gumawa ng kanyang sariling bersyon at binansagang Zhenghai's Ark. Binuo niya ang Ark para mailigtas ang kanyang pamilya mula sa Mayan Apocalypse na sinasabing mangyayari noong 2012. Dinisenyo ang barko para lamang sa kanyang pamilya. Meron itong mga kwarto na gaya ng isang bahay. Ang barkong ito ay may sukat na 70 by 50 feet at ang total na nagastos niya dito ay $160,000. Isa pang Chinese national ang gumawa rin ng ingay noong 2012 dahil sa naimbento niyang doomsday vehicle. Siya ay si Yang Zhengfu. Katulad ni Zhenghai, natakot din siya sa Mayan Apocalypse na magdudulot ng pagbaha sa buong mundo. Malalaking bola na gawa sa bakal ang inimbento niya. Ang sukat nito ay 13 feet in diameter at binansagan nitong Atlantis Doomsday Spheres. Para kay Yang, tamang-tama ang pabilog na disenyo nito para makayanan ng anumang natural disaster o global catastrophes. Dahil makakayanan nito ang malalakas na pagsabog o lindol, ito ay gugulong lang at lulutang kapag napunta sa tubig. Kaya nito magsakay ng 14 na tao na protektado ng harness at shock absorbers para mabawasan na maramdaman ang impact ng paggulong nito. Pero kung may motion sickness ka, siguradong hindi mo ma-enjoy ang Atlantis. Ang panghuli natin pag-uusapan ay hindi underground bunker o doomsday vehicle. Sa halip, isa itong vault, ang Svalbard Global Seed Vault sa Norway. Ito na ata ang pinakamahalaga at importanteng proyekto para sa paghahanda sa isang doomsday apocalypse. Kasi aanhin mo ang doomsday bunkers at vehicles kung wala ka namang magiging supply ng pagkain pagkalipas ng 3 o 4 na taon. Nasa Svalbard Global Seed Vault ang 1.2 million na binhi mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, pero kaya nito mag-store ng nasa 4.5 million na binhi. Sinisigurado ng Seed Vault ang global food security para sa mga susunod na henerasyon. Nakadisenyo ang Seed Vault para makayanan ng anumang natural o human-made disasters. Ito ay nakatayo sa gitna ng kabundukan na sagana sa permafrost. Importante ang permafrost para ma-maintain ng Seed Vault ang mababang temperatura para ma-preserve ang mga binhi. Nasa $8.8 million noong 2008 ang nagastos sa pagpapatayo nito. At ang namamahala dito ay ang Norwegian Government Crop Trust at ang Nordic Genetic Resource Center o NordGen. Hindi nag-iisa ang Svalbard Global Seed Vault. Kasama nito ang 1,700 na gene banks na makikita sa buong mundo. Kakaiba lang ito dahil ang pagkakadisenyo ng vault na ito ay para mapaghandaan ng anumang doomsday event. Hindi may kakaila na talagang iba't iba at unique ang ginagawa ng mga tao para mapaghandaan ang kinatatakutang doomsday apocalypse. Mula sa underground bunkers at underground community na mala 5-star hotel and facilities, nandyan din ang mga doomsday vehicles na kakayanin ng anumang sitwasyon habang nasa biyahe patungo sa ligtas na lugar. Ikaw, paano ka naghahanda para sa isang doomsday scenario? Mas gusto mo ba na nakatira sa isang bunker o palipat-lipat ng lugar gamit ang isang sasakyan? Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.